Hello, let's start. Dahil hindi ako makatulog ngayon, naisipan kong mag-video para may at least kahit hindi ako makatulog, may nagagawa pa rin ako. So, ang topic natin ngayon ay tungkol sa paano tayo magtipid sa pera. So, lalong-lalo na kasi lagi kong mini-mention ang OFW kasi dati akong OFW. So, noong una, niisip ko na nadi-distract kasi ako eh. So, topic natin ngayon ay ang sa mga OFW kung paano iiwasan ang tukso sa pera sa mga OFW na kagaya ko. Hindi na ako OFW ngayon kasi andito na ako sa Pilipinas. Pero nagtagal ako sa abroad ng ilang taon. Ang pinagsisisihan kong isa sa aking nagawa doon sa abroad ay ang paggasta ng pera. Kasi hindi ako marunong noon na yung dali ako matukso ba sa paggastos sa pera. Also, wala naman akong ibang bisyo, kaso ang bisyo ko talaga doon is shopping. So, ang ano ko ngayon, paano natin maiiwasan ang tukso sa pag-shopping? Kasi doon, ang daming temptation doon sa pag-shopping. Lalo na sa mga free countries na yung lagi kang nagdi-day off, na may day off ka or yung trabaho mo ay puro part-time. Tapos mamaya, galing ka sa trabaho, kasi ako dati noon, galing ako sa trabaho, tapos dadaan ako sa may mga shop, o sa may mga tindahan, kung ano-anong nakikita ko, parang gusto kong, ang ano ko ay dati, tingin-tingin lang naman, parang libangan, ganun, pag galing ko ng trabaho, dadaan ako, tapos tingin-tingin, mamaya, may nakita akong naka-sale. Kahit naka-sale yun, mura nga, kaso, pag ko-convert mo sa peso, mahal pala. Pero doon kasi parang hindi namin kino-convert kasi parang sanay na kami doon. Although nung first time ko sa abroad, lagi kong kino-convert yung pera, yung sahod ko doon, lagi kong kino-convert. Malaki. Pero nang nagtagal na ako doon, parang nasanay na ako sa pera noon, doon, hindi ko na kino-convert. Kaya, parang wala lang, parang piso-piso lang ang ano ko. So, alalahanin natin, pag andun tayo sa abroad, lalo na yung mga first time, ang daming mga mommies na gusto mag-abroad, kasi ang mahal-mahal nga naman dito sa Pilipinas. Pag gusto mo nga naman mag-abroad, para sa pamilya mo, isipin mo na lang na may pamilya kang naghihintay sa'yo. Huwag kang gastos ng gastos, shopping ng shopping, huwag kang makikisabay sa uso. Ganon yung ano. Kasi no, nag-aaral pa yung mga anak ko, 1 year, 4 years, 5 years, 6 years, nag-aaral pa yung mga anak ko. Talagang hindi ako nakikisabay sa uso kasi kinukwenta ko yung mga ano ko, kulang na kulang talaga. Pero nung mga at least nakapagtapos na yung mga bata, may sarili na sila. Doon na ako gumastos ng gumastos. Sabi ko sa sarili ko, parang reward ko sa sarili ko. Pero nung nag-for good na ako, doon ko na-realize na mali pala yung ginawa kong paggasto.
paggasta-gasta ng pera. So, pinaghirap, yung ano namin kasi, yung nasa isip natin kasi, pinaghirapan ko naman to, kaya deserve kong bigyan ng sarili ko ng halimbawa, ibili mo ang sarili mo ng bags na hindi mo naman magagamit dahil ang dami mo ng bag doon na ipon, mga damit na hindi mo man nagamit mo ng isang araw, pinicture mo, parang wala nang, parang hindi ka na, parang pinicture mo kasi yung damit mo, para sa akin, pinicture mo na, parang hindi na siya exciting na isuot sa susunod kasi parang na-picture mo na kasi eh. Ganon yun. So, ganon, mga gamit na walang silbi. So, ang mga naman natin, wala, yung mga naisip natin, wala namang masama sa pag-reward ng sarili ko. Pero, pag lubos-lubos na reward, pagkasahod mo, sahod, reward, wala nang mangyayari, wala nang maiiwan sa'yo. So, alalahanin natin na kung may balak tayong umuwi sa Pilipinas na mag-for good, ang natin, dapat magtabi tayo para sa future natin dito sa Pilipinas. Kasi ang mahal-mahal dito sa Pilipinas, 2 years ko na dito sa Pilipinas, parang gusto ko nang bumalik kasi wala na talaga akong pera. At saka hindi pa ako, may binabayaran pala talaga ako. So, ganun yun. So, alalahanin kung bakit ka nag-abroad. Yun, lalo yung mga first time mag-abroad, huwag kayong sumabay sa uso sa abroad. Lalo na yung mga anak nyo, huwag nyo silang isasabay sa uso sa Pilipinas. Paalalahanin nyo sila na ang hirap ng buhay, ang hirap ng kumita ng pera sa abroad. Lagi niyong ikwento sa kanila kung ano man kahirapan tinatamasan niyo doon sa abroad para mag-isip-isip naman sila dito na magtipid. Huwag niyo kasing sabihin sa kanila na ganito ang sahod ko, may part-time ako, may ganito ako. Huwag niyong sasabihin sa mga pamilya niyong naiwan dito sa Pilipinas. Ang ikwento nyo sa kanila, yung totoong paghihirap nyo doon sa abroad. Kasi talagang mahirap magtrabaho talaga doon. Oo nga naman yung trabaho, okay, kayang-kaya mo yung trabaho. Pero ang dami mong kinoconsider doon na hirap. Halimbawa, yung pakikisama mo sa amo. Ang hirap doon. Ang hirap talaga. Marami akong among nadaanan na ang hirap yung emotional mo, yung makarinig ka ng masasakit na salita, kung ganon. O kaya yung mga anak nila, ang dami, hindi lang yung trabahong manual talaga. Yung emotions mo, yung mental health mo, ang dami mong i-consider doon sa abroad. Pagka may boarding house pa, ang dami mong i-consider na pakikisama pa rin sa mga ka-boardmate mo. Kung uuwi ka matapos trabaho mo, hindi mo maiiwasan ang away-away o kung chismis-chismis diyan sa mga kasama mo sa boarding house o mga kapwa mo Pilipino. Kaya, huwag mong kukwento huwag kang magsinungaling sa mga pamilya mo sa Pilipinas na maganda ang buhay mo diyan sa abroad. Kwento mo kung ano ang totoo para mag-isip-isip naman sila na magtipid. Kasi pag sinanay mo na sila, padala ka ng padala, kung ano na lang sinasabi na, pinadala mo agad, wala na, parang binibigyan mo na yung mga anak mo, pamilya mo, ng yung parang hindi mo sila binibigyan ng pagkakataon na mag-isip-isip ng magandang gawin sa kanilang buhay. So, magtabi. Kung halimbawa pwede kayo magbukas diyan sa abroad ng bank account nyo, magtabi kayo tuwing sahod, talagang magtabi kayo ng magtabi para pag uwi nyo sa Pilipinas, may makukuha kayo, may mawi-withdraw kayo. Yun, isa yun. Kasi ang hirap talaga.
At saka, mag-isip-isip ka rin sa mga kasama mo sa bahay. May mga magnanakaw dyan. Huwag kang tiwala sa mga kasama mo, sa mga ka-boardmate mo sa bahay, na kapwa mo Pilipino. Huwag kang magtiwala ng utang-utang. Sabihin nila, pautang ganito, ibibigay ko sa bukas o makalawa. Hanggat hindi mo na masingil, iyan ang punot dulo ng away talaga. So, magtakda ng limit sa personal na luho buwan-buwan. Huwag lumampas dito. Halimbawa, nagsahod ka ng, kasi ang pinuntahan ko, alam ko doon, euro. Halimbawa, nagsahod ka ng 1,000, 1,500 euro. Ipadala mo yung 600 euro. Itabi mo yung may pang-upa ka, pamasahe ka, pangkain ka, magtabi ka. Halimbawa, 300, 400. Yung iba, iwanan mo sa bangko. Huwag mong gastusin lahat. Huwag mong ipadala lahat. Para mag-iwan ka naman para sa sarili mo. Huwag ibigay lahat. Huwag gastusin lahat para emergency ba? Para may pang-emergency ka. So, iwasan yung mga another one. Topic. Iwasan yung mga sale na, yun, guilty ako doon. Pagka sale, 50% off, 70% off, 75%, iwasan mo ang mga iyon kasi mapupuno ang cabinet mo, lalo na pag bed spacer ka lang, mapupuno cabinet mo, mapipilitang ipadala sa Pilipinas, tapos hindi mo pa nagagamit, di useless na. Tapos yung mga pamilya mo sa Pilipinas, hindi naman type yung damit kasi magkaiba ng style sa Pilipinas at saka doon sa abroad. Hindi nila magamit. Sayang. Wala na. So, iwasan mga yun. Iwasan kasi di guilty ako doon sa sale shopping na yun. Yung naka-sale yung mga damit, sapatos. Ang dami kong naipon. Ngayon, di ko na magamit dito sa Pilipinas. Huwag makipagsabayan sa mga kaibigan, kasamahan na bumili ng maraming gamit, magkakaibang sitwasyon at layunin sa buhay. So, iba ang kanilang sitwasyon, iba sa iyo. Huwag mong sabihin, kung bumili yung isa ng isang mga pambata, huwag mong sabihin bibili ka rin para ibigay mo sa mga pamangkin mo. Magtipid ka naman, mag-iwan ka. Hindi masama ang magbigay, pero huwag naman lagi. Para hindi naman sila mahasa yung mga pamilya mo sa Pilipinas. Yun nga, isipin ang kinabukasan. Isipin mo yung pagtanda mo rin, kasi tatanda ka dyan. Ihina ka, mapapagod ka, may inis ka sa amo mo. Ganon yun. Pag nainis ka sa amo mo, o inayawan ka ng amo mo, inayawan mo yung amo mo, may chance na aalis ka, hindi ka magtatagal sa amo mo, aalis ka o tatanggalin ka sa trabaho, maghahanap ka ulit, matatambay ka, maghahanap ulit. Dapat may nakalaan na panggastos mo sa mga bakanting araw mo, bakanting buwan. Kasi naranasan ko na yan. 1-2 buwan, wala akong trabaho dahil kuminsan nainis ako sa amo ko, umaalis ako, o yung amo ko, tinatanggal ako. So, umuwi ako sa boarding house ko, nagbabayad ako ng upa, kumakain ako, namamasahe, hanggang, yun, tapos hindi ka pa makahanap-hanap ng trabaho kasi ang daming kakompetensya mo sa trabaho, lalo pag may edad ka na, ang daming, hindi lang Pilipino ang nasa abroad, ang daming lahing andoon, so ang daming mong kakompetensya. So, kung minsan, yung mga amo, namimisahasa rin, kasi maraming nag-a-apply, nagpapa-interview. So, mas pipiliin nila yung bata o kaya yung yung sahod, bababaan nila. Kaya kailangan magtabi-tabi ka rin ng yung panggastos mo ba, personal, at saka magtabi ka ng pang-emergency mo. Halimbawa, humingi yung anak mo dito sa Pilipinas ng pang-tuition o at least may naitabi ka na hindi ka mangungutang
pag wala kang trabaho. Ganun yun. So, maraming OFW talaga ang nagsasabing malaking pinagsisisihan nila ay yung pag-uwi na maraming pasulubong, ngunit kaunti ang naipon. At isa ako doon. Lagi ako nagpapadala ng mystery box o kaya yung balikbayan box. Pero okay naman yun sa akin kasi at least natikman ng pamilya ko bago ako umuwi. Nung umuwi ako, wala ako na uwi na pasalubong. Pero nung doon ako, pinatikim ko na nagsawa ni sila sa tsokolate. Okay na rin yun sa akin. At least, natikman nila. So, ganun yun. Pinagsisihan talagang, ang pinagsisihan ko talaga yung shopping na aking mga damit, sapatos. Ngayon, marami akong sapatos, marami akong damit. Hindi ko naman magamit lahat. Pag binenta mo, mura naman. Talagang luging-lugi talaga. Kasi, sanay yung mga Pilipino dito sa Pilipinas. Pag segunda mano, alam nila, mura. So, hindi mo talaga mapapakinabangan lahat. So, ang importante talaga, magtabi kayo sa bangko. Kung pwede kayo makapag-open ng bank account, magtabi kayo para may maiwan. Kung may naipon ka, at least, kampante ka, hindi ka may stress. Iwas stress kasi pag may naipon ka na. Pag may nakikita kang ipon mo sa bangko, may sa pitaka mo, talagang iwas stress yun. Hindi ka mag-aanong may stress. Kung may stress ka sa mo, at least kampante ka na may naipon ka. Na ganon. So, yan lang ang mai-share ko sa mga kasama kong OFW. Mag-ipon-ipon kasi dito wala na akong pera, parang gusto ko rin bumalik pero may edad na ako. Kaya hindi na ako makabalik. So, number 1 challenge sa mga kasama kong OFW, ipon. Iwas shopping. Pwede mag-shopping pero kung may jacket kang 2, 3, okay na yun. Hanggang hindi pa nasisira, tama na yun. Kasi hindi mo lahat magagamit yan. Hindi mo magagamit yan ng buong taon. So, iwas-iwas sa mga shopping, sa mga tukso. Pautang, huwag kang magpapautang. Kung walang pagkain yung kasama mo, bigyan mo ng pagkain, huwag mong bigyan ng pera. Kasi yan ang punot dulo ng away, chismis. Huwag ka munang makikipagrelasyon. Kung may asawa ka doon, kung may problema ka, hindi relasyon ang solusyon ng problema. Huwag kang makikipagtukso doon na parang marami kang problema. Yung gusto mo yung may libangan ka, may kasama ka. Huwag mo munang gagawin lalo pag may naiwan ka na mga anak na nag-aaral dito. Kasi hindi maganda ang maidudulot niyan sa inyo. So, yan. So, importante talaga mag-ipon. Ipon talaga ang pinaka-importante. So, yun muna ang may babahagi ko ngayon. Hanggang susunod na video. At maraming salamat. Paki-subscribe naman, like and share ang aking video para ma-inspirasyon naman akong gumawa ng iba pang video. Salamat. Bye-bye.